Ligtas na nakabalik ang Artemis 2 sa Earth. Pero bago pa sila tuluyang makarating sa likod ng buwan, may isang sandaling hindi inasahan ng mundo. Bakit biglang nag-iyakan ang apat na astronauts? Tara, himayin natin ang mga bagong detalye at ang emosyonal na kwento sa likod ng misyong ito. Hindi kasama sa misyon ng Artemis 2 ang paglanding sa buwan. Sa halip, umikot sila sa buwan upang maisagawa ang pangunahing layunin nila na i-test ang Space Launch System o SLS rocket at ang Orion capsule. Ito ang unang pagkakataong mayroong mga taong nakasakay sa mga spacecraft na ito. Sa naunang misyon, ang Artemis 1 na matagumpay na umikot rin sa buwan at nakabalik sa Earth, wala pang nakasakay na astronaut. Napaka-importanteng masiguro ng Artemis 2 na magiging ligtas ang mga spacecraft para sa mga susunod pang misyon, lalo na ang Orion at ang life support system nito. Inihahanda nila ang spacecraft hindi lang sa mga future moon missions, kundi pati sa planong pagpunta sa Mars. Apat na astronauts ang mga miyembro ng crew ng Artemis 2. Sina sa astronaut Reid Wiseman ang commander, sina sa astronaut Victor Glover ang piloto, at ang mga mission specialists ay sina NASA astronaut Christina Koch at astronaut Jeremy Hansen ng Canadian Space Agency. Nilisan nila ang Earth noong April 1, 2026 para sa 10 araw na misyon. Sa mga susunod na bahagi nitong video ay tatalakayin ko ang ilan sa mahahalagang highlights ng misyon, kasama na ang mga nakita ng mga astronauts na sa tingin ko ay magiging interesado kayong malaman. Unahin na natin ang nakamamanghang view na ito. Syempre, kilala natin ang planetang yan, pero iba kapag naroon ka sa kinalalagyan ng Artemis 2, sakay ng Orion spacecraft papunta sa buwan. Napakaganda at mapapaisip ka, naroon tayo. Lahat tayo, mahigit 8 bilyong tao sa iisang planeta. Bagamat may mga nag-aaway-away mang bansa, naggigera at nagkakasakitan, pero kapag tinignan pala natin ang Earth, iisa lang pala dapat tayo. Ang larawang ito ng Earth na pinamagatang Hello World ay kuha ni Commander Reid Wiseman mula sa isa sa 5 bintana ng Orion capsule sa Day 2 ng misyon. Ang gamit niyang camera ay isang Nikon D5 DSLR camera. Ang layo nila noon sa Earth ay mga 228,500 kilometers, lagpas na ng kalahati sa biyahe nila papuntang buwan. Ang maganda pa sa larawang ito, nakuha ang Aurora Borealis at ang Aurora Australis. Kita rin ang mga nagniningning na ilaw sa gabi mula sa Europe, Africa at South America. Noong 1972, naging sikat ang kuha ng Apollo 17 sa kabuuan ng Earth. Pinangalanan nilang Blue Marble ang larawan. Ang kaibahan ng kuha ng Artemis 2 kumpara sa Blue Marble, ang panig na ito ng Earth ay ang night side o gabi. Mukha lang itong maliwanag dahil sa liwanag ng buwan at dahil na rin sa settings ng camera. Kaya naman this time, ang laging hinahanap na mga flat earthers na mga bituin ay kitang-kita sa larawang ito. At may bonus pa, yung maliit na liwanag sa ibaba ay ang planetang Venus. Siya nga pala, kung medyo kakaiba ang itsura ng Earth sa kuhang ito, iyan ay dahil pabaliktad ang kuha, na ang dahilan naman ay ang posisyon o orientation ng Orion spacecraft kaugnay sa Earth. Sa space naman kasi ay walang north, south, west o east. Dahil ang araw ay nasa likod ng Earth mula sa kinalalagyan ng Orion capsule, makikita natin sa bandang kanang ilalim ang sinag ng araw na sumisilip at sumusuot sa ating atmosphere. Yun namang medyo mas malabong liwanag sa bandang labas na ng Earth ay ang tinatawag na zodiacal light. Ito ang sinag ng araw na tumatalbog sa bilyon-bilyong napakaliliit na alikabok na tira pa mula sa pagbuo ng mga planeta. Kung mayroong kuha ang Earth, syempre mayroon ring mga kuha ang buwan. Ito ay kuha nung Day 3 ng misyon. Pagdating ng Day 4 ay papalapit na sila sa buwan. Sa mga nagtatanong kung bakit walang stars, naroon at mayroong mga stars pero ang exposure ng camera ay nakaset para sa napakaliwanag na surface ng buwan at mga bahagi ng spacecraft na maliwanag. Ang mga bituin, dahil sa layo nila, ay dihamak na mas madilim kaysa sa buwan na nasisinaga ng araw, kaya't hindi sila kita sa ganitong exposure. Kapag in-adjust ang exposure para makita ang mga stars, ma-overexpose naman ang kuha sa buwan. Day 6 ang pinaka-highlight ng misyon dahil dito naganap ang flyby o pag-ikot mismo ng Artemis 2 sa buwan. Sa araw ding ito, na-break ng crew ng Artemis 2 ang record ng Apollo 13 crew noong 1970
2020 para sa pinakamalayong biyahe ng tao mula sa Earth. Ang record ay nasa mga 400,171 kilometers mula sa Earth nang naroon sila sa far side of the moon. Nalagpasan ito ng Artemis 2 na umabot ng 406,771 kilometers mula sa Earth. On April 15, 1970, during the Apollo 13 mission, 3 explorers set the record for the farthest distance humans have ever traveled from our home planet. Today, for all humanity, you're pushing beyond that frontier. Pagkatapos ng anunsyong ito, biglang naging emosyonal ang 4 na miyembro ng crew. Si Canadian astronaut Jeremy Hansen ang naging tagapagsalita nila. Nagmungkahi ang crew na pangalanan ang 2 crater sa buwan na wala pang pangalan. Ang isa ay upang bigyang pugay ang kanilang spacecraft na tinawag na Integrity. Ang pangalawa ay upang alalahanin ang yumaong asawa ni Commander Reid Wiseman na ang pangalan ay Carol. Namatay si Carol noong 2020 sa sakit na cancer. Mapapansin sa boses ni astronaut Hansen na naiiyak na ito. Naging malapit kasi ang crew sa isa't isa at para na silang pamilya. And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. And if you want to find this one, you look at Glushko, and it's just to the northwest of that, at the same latitude as Ohm, and it's a bright spot on the moon. And we would like to call it Carol, and you spell that Carroll. Makikitang nagpapahid na rin ng luha si Commander Wiseman at tapos ay niyakap si astronaut Hansen. Maya-maya ay yumakap na rin sina astronaut Victor Glover at astronaut Christina Cook para sa isang group hug. Sila man ay makikita nating nagpapahid ng luha. Nakakaiyak talaga ang bahaging ito at ako mismo ay hindi ko napigilang mapaluha habang pinapanood ko ito. Naisip kong kahit gaano sila katapang at katatag, naroon pa rin ang kanilang puso bilang mga taong nagmamahal sa kanilang pamilya. Upang maging opisyal ang mga pangalang iminungkahi ng Artemis 2, kailangan muna itong isubmit sa International Astronomical Union na siyang namamahala sa pagpapangalan ng mga bagay sa space. Base sa paglalarawan ni astronaut Jeremy Hansen, posibleng ang tinutukoy niyang Carroll Crater ay naroon sa nakabilog sa larawang ito. Kasama sa trabaho ng 4 na astronauts ang mag-obserba at kumuha ng mga videos at larawan ng mga nakaplano ng target na kailangan nilang obserbahan sa buwan. Bukod sa documentation, ang mga ito ay gagamitin ng science team bilang mga datos na kanilang susuriin na makakadagdag sa kaalaman natin tungkol sa buwan, lalo na ang geology nito. Kumbaga, real-time ang komunikasyon sa pagitan ng mga astronauts at mga scientists na nagtipon sa Science Evaluation Room na naroon sa NASA Johnson Space Center sa Houston, Texas, kung saan naroon rin ang Mission Control Center na siyang nagmamanage ng flight operations na sinisigurado ang kaligtasan ng mga astronauts. Nagtulungan ang mga scientists at astronauts sa pag-obserba ng mga features sa buwan gaya halimbawa ng mga bakas ng lava at mga craters na nilikha ng mga meteors, asteroids at kometang tumama sa surface ng buwan. Makikita natin dito sa bandang kaliwa ang listahan ng mga target nilang obserbahan. Ito mismo ang nakikita ng mga astronauts sa screen nila sa Orion, kaya't alam nila agad ang susunod na gagawin. Nung day 6, dahil ito ang araw kung kailan pinakamalapit sila sa buwan, hindi nila sinayang ang pagkakataong maobserbahan lahat ng nasa listahan. 7 oras na naghalinhinan ang 4 sa 2 bintana ng Orion upang maisagawa ang obserbasyon at pagkuha ng mga larawan at videos. Gusto kong banggitin na lahat-lahat ay mayroong dalang 32 cameras ang Artemis 2. 15 dito ay nakakabit mismo sa spacecraft. Sa 15 na yan, 4 ang nakakabit sa mga solar array wings ng Orion at ito ay pawang mga modified GoPro cameras. Ibig sabihin ay makukuhanan ng mga ito ang mismong spacecraft, ang Earth at ang buwan. Ang mga ito rin ang magsisilbing gamit pang inspeksyon sa spacecraft kung kinakailangan. Kaya para sa mga laging naghahanap kung nasaan ang cameraman sa space, ito na po ang paliwanag dyan. Mayroon ding nakakabit sa iba pang bahagi ng labas ng spacecraft at mayroon din sa loob upang makuhanan naman ang mga activities ng crew gaya ng napapanood natin sa live stream feed ng NASA. 17 naman ang mga handheld cameras na mismong mga crew ang may hawak at gumagamit. Kasama na dito ang mga Nikon D5 at Nikon Z9 cameras pati ang mga lens nito at mga GoPro cameras
cameras ng National Geographic at mga iPhones o personal smartphones ng mga astronauts. Narito ang ilan sa pinaka-nakakamanghang nakita ng Artemis 2 sa flyby mission nila sa buwan. Ito yung bago pumalikod ang Earth sa buwan. Kung nakikita natin ang crescent moon dito sa Earth, ang nakita naman ng Artemis 2 ay ang crescent Earth. Kung mayroon tayong sunrise at sunset dito sa Earth, sa buwan, mayroon namang Earthrise at Earthset. Ito ang Earthset sa buwan. Kung baga, kapag sunset, sinasabi nating palubog na ang araw. Ang nakita ng Artemis 2 sa buwan ay ang paglubog ng Earth. Nangyari ito ilang minuto bago lumipad ang Orion spacecraft sa likod ng buwan. Isang total solar eclipse ang naranasan ng Artemis 2 habang naroon sila sa far side of the moon. Tumagal ng mga 54 minutes ang eclipse kung saan buong-buong tinakpan ng buwan ang araw. Sa panahon ding ito ay 40 minutes na nakaranas sila ng communication blackout sa Earth at nawala ng contact sa mission control dahil hindi nakakarating ang signal sa Orion sa panig na iyon ng buwan. Hello ulit sa mga naghahanap ng stars. Heto at napakaraming stars na na-capture sa larawan dahil this time, madilim ang buwan. Nakuhanan rin ang Saturn, ang Mars, ang Mercury, at ang Venus. Dito sa far side ng buwan ang closest approach o kung saan pinakamalapit ang Orion sa surface ng buwan. At matapos ang halos isang oras na total solar eclipse, heto na ang sunrise. Sumisikat na ang araw sa bandang kaliwang dulo ng buwan. At syempre, itinutok din ng crew ang kanilang mga camera sa surface ng buwan. Napakadetalyado na mga kuha nila at kitang-kita lalo ang mga crater dito. Nakuhanan din ng Artemis 2 crew ang sobrang nakakabighaning larawan ng ating Milky Way galaxy na talaga namang hitik na hitik sa mga stars. Isang beses lang ang pag-ikot na ito ng Orion sa buwan. Pagkatapos nito ay patungo na ang direksyon nila pauwi sa Earth. Dahil sa gravity assist ng buwan nang nag-flyby ang Orion dito, hindi na kailangan ng propulsion ng spacecraft pabalik sa Earth. Ito ang tinatawag na free return trajectory. Tumagal pa ng 4 na araw ang biyahe bago sila makapasok uli sa atmosphere ng Earth sa day 10 ng misyon. Ito na ang pinakamalaki, pinakadelikado at pinakahuling hamon para sa Artemis 2. Matagumpay nila itong nalagpasan pero muntik na nila itong ikapahamak. Mas detalyado kung tatalakayin ang tungkol dito sa ibang video. Sa ngayon ay i-celebrate muna natin ang pag-uwi ng ligtas ni na Commander Reed Wiseman, Pilot Victor Glover at Mission Specialist Christina Cook at Jeremy Hansen. Nag-splash down ang Orion capsule sa Pacific Ocean noong April 11, Sabado, 8:07 ng umaga sa oras natin dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng nag-request na gawin ko ang tungkol sa Artemis 2. Sana kahit paano'y mas naunawaan ninyo ang misyon sa pamamagitan ng video na ito. Thank you so much, Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Nestor Maranan, and Zian and Zion for all your support. You can also support this channel by clicking the thanks button below. This is Madam Info and I'll see you again on the next video. God bless!